Ayon Grace Campilan Famaloan, nasa ikatlong baita, pangkat Sampaguita. Alam niyo ba, masaya ako ngayong araw na ito dahil marami akong natutunan sa aming eskwelahan. Halina at samahan niyo ako sa aking bagong natutuklasan. Alamin natin ang hiwaga ng mga bagay. Wow! Ang daming pagkain! Nakakagutom! Meron tayong isda, tuyo, itlog, tinapay, ubas, orange, saging, mansanas, at marami pang iba. May natatandaan akong aralin sa agham. Lahat ng bagay na nakikita mo ay tinatawag na matter. Ang matter ay may tatlong anyo: solid, liquid, at gas. Pagmasdan ng mabuti, ang molecules ng solid ay dikit-dikit at hindi malayong nakakagalaw. Katangian ng solid. Ang solid ay may hugis. Itong itlog ay hugis bilohaba. Itong orange naman ay hugis bilog. Isa pang katangian ng solid ay tekstura. Ito ay bato. Ang tekstura ng bato ay magaspang at matigas. Pagmasdan ang dalawang bagay. Ito ay kutsara at tinidor. Tama! Ang kutsara ay mas mahaba kaysa sa tinidor. Ngayon, dito na tayo sa kulay. Ito ay mga prutas. Ang mansanas ay kulay pula. Ang orange naman ay kulay kahel. Ang ubas naman ay kulay lila. Katangian ng mga solid. Ngayon naman, ito ay gas. Pagmasdan ang molecules ng gas. Ano ang napapansin niyo sa molecules ng gas? Tama! Ito ay nakakagalaw ng magkahiwalay-hiwalay kagaya ng liquid. Pero mabilis silang kumalat sa ating paligid. Ang init! Bubuksan ko nga yung electric fan. Salamat, nakabukas na yung electric fan. Ngayon, dito na tayo sa katangian ng gas. Ito ay mga halimbawa ng gas. Oxygen, ang pinakamahalagang gas para makahinga tayo. Carbon dioxide, ginagamit ng mga halaman kagaya nito upang mabuhay. Helium, ang gas na nasa loob ng lobo. Ito ay mga halimbawa ng gas. Yung hangin ng gulong at saka fire extinguisher. Ito ay mga katangian ng gas. Ang gas ay walang tiyak na hugis. Kagaya sa liquid, ang gas ay kumukopya lamang sa kanyang lalagyanan. At saka, ang gas ay walang kulay. Ito ang katangian ng solid